direkta ating ginubatan Albay Mayor Ann Gemma Onghoko. Mayor, magandang umaga po. Peter Atricas sa programang Balita Patan. Kumusta po kayo dyan, Mayor? Hello, good morning po. Sa ngayon po, talagang andyan na yung ulan. Talagang babagsak na, masyado nang maitim ang namin sa ngayon. Zero visibility na po ang may volcano dito sa amin. Opo, kung mukhang dalawa ang ating babantayan ngayon, kumusta naman po yung lagay ng residente po sa evacuees, ma'am? Nakaplastar na po ba para pagdating po nitong ulan, hindi na po natin sila masyadong iisipin at aarugain pa po? Opo, ma'am. Kahapon pa po kami nag-preemptive evacuation. And sa ngayon po, may pakonti-konti na lang po na i-transfer po sa evacuation center. Mga ilan po yung mga evacuees natin, Mayor? Okay, so as of 7 p.m. po, ngayon po, nag-update po yung tao namin sa evacuation center. We have 987 families na po, equivalent to 2,699 individuals po. Mayor, bukod po dun sa 6-kilometer danger zone, ano po, meron pa po bang inilikas na beyond that para po masiguro na halimbawa kung magkaroon naman ng napakalakas na alert ulan, level 4 o ano man, maligtas sila? Opo. Kahit na po wala pa yung Mayon volcano activity natin, since prone to lahar po sila, talagang in-evacuate po namin yung barangay Masarawang and yung Maninila po. Pero yun nga po, with this dalawang natin ngayon na kinakatakutan, Mayon eruption and this the ADA, talaga pong kailangan talagang lumikas po sila. Opo. ng area po. Opo. Paki-explain nga po sa amin, Mayor, if you will, please, no, na meron palang special passes para makabalik doon sa permanent danger zone yung may mga alagang mga hayop. Okay. May yun, tama, may parang passes na kailangan, kasi may mga alagang hayop pa po sila doon na naka-stay. So, may basta every now and then, basta paggabi, nasa baba sila. Pero Mayor, pero kami naman, sir, kami naman, sir, sa Ginubatan, we only have like, yung within the 6-kilometer danger zone, we only have 4 families, that is 16 individuals lang po, living within the 6-kilometer danger zone. Pero bumaba na nga po yung most of the nasa baba na, nasa barangay facility na. Ang naiwan lang doon po, pabalik-balik, is yung head of the family. Pero paggabi po, nasa baba naman po sila. Opo. Ma'am, although parang nakausap namin si Gov, parang sabi po niya na meron na pong provisions na ibaba din ang mga livestock para hindi na po kailangan bumalik ang evacuees? Opo, yun nga po. Kailangan din po talaga. Kami po, may evacuation plan din kami for the livestock. Yung sinasabi ko pong pabalik-balik din yung iba po kasi yung mga pananim, and sabi ko nga po dun sa farmer na nakausap ko when I visited the evacuation center nila is i-harvest yun na kakotatay habang wala pa yung ashfall. Kasi sayang naman kako kung pumutok si Mayon tapos nandiyan na yung ashfall, hindi na natin mapapakinabangan. Sabi niya, opo ngayon Mayor, na namin i-harvest kung kaya nang mapakinabangan, then they can sell it kung hindi ka ako bibilhin ng LCU para makatulong din po sa kanila. Pero sa totoo lang po, Mayor, di ba mahirap naman talagang bantayan kung gusto na lang bumalik doon sa permanent danger zone, di po ba? I mean, maraming paraan, maraming daan para makabalik doon. Opo. Pero kasi hindi sa sir, medyo kumbaga yung sa katagalan nila doon sa within the area, yung sinasabi nila, ramdam naman namin, Mayor, kung talagang, malapit na. Putok na si Mayon. Malapit na, yung Alboroto. So, opo. Awan ng Diyos naman, kung babasihan lang po dun sa eruption na, sa term ko po, wala naman akong casualty, awan ng Diyos. Very good, very good. Dahil doon lang sa, sa asphalt, ganyan, wala naman, awan ng Diyos. Parang pero ayaw nga natin mangyari, sir, yung gano'n na,
scenario. Kaya talagang hinihikayat po Mm. natin silang kasi hindi natin ma-determine kung ano ang extent or intent ng paglabas ng mayon, di ba? Opo. Ng lava or what. Pero awan ng Diyos, sir, dito sa side namin, walang yung rockfall. Doon sa kabilang quadrant po ang rockfall. Wala sa side ng Ginobatan. Opo. Ma'am, yung preparasyon po para sa posibleng banta ng lahar, ano po ang mga ginagawa po natin dito? So, ang po namin, ang pinaka-priority, siyempre, mailikas po yung natin, constituent. And number 2, talagang yung sa low lying, talagang po yun, mandatory po na walang tao po doon sa low lying. Opo. Kaya ang inaano na lang po namin is sana hindi ganun kalakas yung Yung bagyo. yung current, then Opo. yung wind. And sana hindi na sabayan ng explosion yung kasi siyempre pag magkaroon na ng ashfall, siyempre mas lalong toxic din yung sa part ng ng LGU, di ba? And awan ng Diyos po, ma'am, wala pang ashfall talagang grabe. Kumaga, dahil lang sa wind, medyo natagit din kami, pero hindi ganun ka grabe. Okay, pero yun ho sa pwedeng daanan ng lahar, meron na po ba tayong mga naka-prepare dito o kailangan po ba magkaroon pa ng paghukay para dito ang dadaanan nito? Ano po ba ginagawa dito, ma'am? Actually, ma'am, kung susundin, hindi naman natin pwedeng magbigyan ng direksyon yung lahar flow, di ba? Nag-iiba kasi ang nag-iiba din ang behavior ng natin, ng flow ng lahar. Like etong Masarawag, recently lang dito bumaba. Pero sabi nga ng mga kaninunuan noon, doon daw bumababa. Pero nung mga after few years, several years, wala doon dumadaan na ganun kagrabing lahar. Ngayon bumalik siya doon sa dating ruta. Opo. So talaga, tapos yung dati naman na dinadaanan, kumbaga, konti na lang dumadaan doon. So, nature nga, sir, nature nga, ma'am. Unpredictable pa rin pala talaga pala, Mayor. Opo, nature, hindi natin kung doon pa siya dadaan o dito. Kasi nga, yung mayon baga, ma'am, siyempre, slope by gravity, talagang hindi natin mabibigyan ng direksyon. Nung nagkaroon nga ng biglang ganyan na bagong direksyon yung lahar, din nag-usap-usap yung DPWH, yung probinsya, kung ganyan, magano tayo ng flood control, paano mo magbigyan ng direksyon yung baha. So, hindi naman ganun po yung marami nag-criticize din, hindi pa rin ma-actionan, hindi naman ganun kabilis po ang natin dyan kasi the first place, it will entail malaking budget. Tapos with the controversy of the flood control scam, di ba? Talagang scandal. Talagang rin baga. Mahirapan tayong although mag-propose tayo, mabibigyan naman ng consideration. Pero talagang sobrang pera talagang kailangan natin dyan. I-allot. Ilaan. Opo. Mayor Ann, sa gabi po ba, nakikita ba ninyo na yung mga naglalagablab o ng mga nagbabaga na mga ine-expel ng Mayon volcano, halimbawa yung lava o magma o mga malalaking tipak ng bato, nagbabaga pa rin ba sa gabi, kitang-kita? Opo. Dito po sa side ng Ginobatan, wala po. Aha. Pero if you will go to like part ng Daraga Legazpi, then sa first district, makikita po yun. Okay. Pero dito po sa amin, hindi po ganun ka-visible yung yung rockfall. Ayun, okay. So, nabanggit nga ninyo kanina na hindi na masyadong kinakabahan yung mga talagang sanay na dyan. Palagay ba ninyo, nakadevelop na kayo ng sixth sense at na-vibrate na ninyo kung meron talagang pagputok na mangyayari? Actually po, sabi, nandun pa rin yung namin, yung takot din sa ganyan. Kasi hindi nga natin, kasi yun nga, nature, hindi naman natin ma-determine yung yun. Unlike kung bagyo, yung bagyo na, yung gustiness, yung, di ba, yung ng wind, yung rainfall, na-forecast natin yun. Ito, syempre, hindi natin doon sinasabi ng PBOX, ganito yung
sulfur emission, no, ganyan. Pero siyempre hindi mo rin maano yung behavior ni Mayon eh. Opo. Diba? So ang ano namin is dasal and preparasyon. And mas matindi po sir ang Mayon eruption kasi Opo. minsan tumatagal yan up to 6 months sa evacuation center. Opo. Talagang grabe rin ang gastos ng gobyerno. Opo. Unlike sa Baguio, mag-overnight, 2 nights, Yes. okay na, uwi na, diba? Tama po. Pero ang eruption talagang grabe yung grabe Opo. ang gastos din ng pati yung inconvenience ng mga Opo. evacuees natin talagang Hindi lang yan, hindi po araw o linggo. sa evacuation center. Opo, buwan at taon kung minsan ang kinakailangan para makabangon, no, sa pagputok ng isang Ay, bulkan. opo. At right now meron po kayong double threat, yung bagyong Ada at saka itong sa Mayon. So with our prayers, Madam Mayor, maraming salamat po for joining us this morning. Sana po walang mangyaring trahedya. Okay. We're praying for you. Opo. Pero kasunti po ang natin, pagdasal. Ayan. Thank you, Mayor. Good Si morning Mayor po. Ann. Okay, thank you Okay. ma'am, thank you sir. Ingat Thank you kayo. so much, Mayor.